Biglang payagan ng Sandigan Bayan na umattend si Senator Jinggoy. Biglang magpakita si Yun Senator na nga eh. Ronald De La Yun na nga Rosa. po, Senate President Gatchaliano, what if bigla magpakita si Senator Bato de la Rosa gaya nung before na ginawa niya na bigla siyang sumulpot, 'di ba, sa plenary session? Yung mga ganyan ay titignan na lang natin kung mangyayari yun o hindi. No? Mahirap naman magkomento kung wala pang hindi natin alam kung mangyayari yun o hindi. Hindi ko rin alam kung ano ang magiging aksyon ni Senator Jinggoy Estrada. So it really depends kung ano magiging aksyon niya. But for now, like ng sinabi mo, Nifa, suspended siya. But hindi ko alam kung ano yung magiging susunod na mga aksyon niya. Tsaka pag dumating man si Senator Bato, kailangan niyang manumpa kasi hindi siya kasama dun sa nanumpa as Senator Judge, di ba po? Wala siya nun eh, noong May 18. Correct. Correct. Okay. Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Sa una, pinag-usapan namin ni isa ko na unahin namin itanong sa inyo, yung kung okay lang sa inyo, SP, tungkol sa impeachment trial. Kumusta po ang preparasyon at sigurado na huba yung pag-uumpisa sa July 6? Sigurado na on July 6. Aminado naman kami na talagang very tight ang schedule. Pero pipilitin natin na matapos lahat ng mga preliminaries. Tomorrow mag-i-issue na nung pre-trial order. In fact, binabasa ko lang kanina yung pre-trial order. At nakasaad dito lahat ng pinag-usapan during the pre-trial conference. Bibigyan ng 3 araw yung 2 panig para magbigay ng kanilang komento. And then after that ay maghahanda na para sa impeachment this coming July 6. Magkakaroon din kami ng mga security dry runs, physical setup. By Tuesday may physical setup na sa Senado. At para makita na kung ano pa yung mga pagkukulang in the next few days. Opo. Pero kayo po, SP Gatchalian, kayo po, ano po yung inyong ginagawang paghahanda? Kasi may posibilidad pa rin naman na kayo yung presiding officer, di ba, sa Correct. Senate impeachment trial. Ako personally, maraming paghahanda ang ginagawa natin dahil yung physical aspect ng impeachment proceedings, importante rin. No? Yung seguridad, yung mobility sa loob ng ating opisina. Alam naman natin, Senado ay napakaliit na opisina, kaya kung magdadagsa ang tao, kailangan maayos yung flow, no, ng mga taong pumapasok. Ako rin ay pinaghahandaan ko rin yung kaso itself, no? 4 na articles at pinag-aaralan natin yung mga isinumite ng prosecution pagdating sa mga ebidensya na inunang nilang banggitin sa kanilang articles of impeachment. At of course, pinag-aaralan din natin yung procedures. Ilan araw ko na pinapanood rin yung Corona trial noong 2012, no? Dahil marami kang makikitang mga takbo kung paano ang takbo ng impeachment. So marami tayong paghahandang ginagawa, pero malaking paghahanda rin ay yung impeachment team, no? Si Clerk of Court na si Attorney Ray Bantug at yung kanyang team, doon talaga yung bulto ng paghahandang ginagawa. Opo. Kasi yung mic mo, partner. So ang inyong pong paghahanda, SPI, bilang kayo po ang magiging presiding officer? Tama, kasama yun sa aking paghahanda. Kasi po, of course, lumutang na yung suggestions na sana daw lawyer, hindi po tinatawaran of course ang inyong kakayanan. SP Gatchalian yan, pero merong lumutang na possible na itutulak kung sakasakali ay abogado, lumutang yung pangalan ni Senator Chis Escudero. So sir, ngayon wala pong pag-uusap. Maaari po ba namin tanungin, meron ho bang pag-uusap, kasi kaysa ako magbigay ng sentence na meron ho bang pag-uusap para sa pagpili ng ibang Senate President o nakapako na po kayo po ang magiging presiding officer, ng impeachment court? Well, Ninfa, nakasaad sa ating saligang batas na pagdating ng Pangulo, ang Chief Justice ang tatayong presiding officer. Pero pagdating sa ibang posisyon, walang sinasaad ang ating saligang batas. At in fact, gusto nga ng mga framers yung gumawa ng ating saligang batas na mas simple at mas naintindihan ng tao ang impeachment proceedings. Kasama na rin yung mga kaakibat na batas nito. Dahil largely ito ay isang political exercise dahil yung ating linilitis ay isang politician. Yeah. At yung mga hukom
ay mga senador na hindi naman lahat ay may legal background, galing sa iba't ibang background. Pero lahat ay capable at lahat ay may experience. So, itong proceedings na gagawin natin sa impeachment ay largely political exercise na meron ring mga legal processes. So, having said that, nakasaad sa rules natin na ang Senate President ang tatayong presiding officer. So yun ang aming direksyon sa ngayon. Apo, pero kung kayo po ang tatanungin, SP Gatchalian, sa mga oras na ito, kayo ba'y handang-handang kumasa sakaling kayo na talaga yung presiding officer? Handa na tayo at patuloy pa tayong naghahanda. Katulad ng sinabi ko, marami tayong mga kinukonsultang mga legal experts, kinukonsulta rin natin yung mga dating may experience na sa impeachment proceedings. At of course, malaking bagay dito yung sarili kong experience pagdating sa pagpapatakbo ng mga hearings at iba pang mga processes. No? So, malaking bagay rin yung experience. At of course, kinukonsulta rin natin yung ating mga kasamahan pagdating dito sa prosesong ito. Saka may lumapas pala na reports sa SP Gatchalian na itong impeachment trial may posibilidad na tumagal ng 6 to 7 months. Ganong yun nga. katagal. Ano po yung Matagal. tansya ninyo, SP? Kasi ito po banggitin ko na SP, dudugtong ko kay Isa. Kasi doon sa pre-trial conference, tama ho ba, ang sabi ng prosecution, kailangan nila ng 60 days para sa presentation Yes. nila. Ibig sabihin, ebidensya nila, ang mga testigo. And then, yung defense ay 30 days, Around 30, 32 days. So, 92 days yun. 3 times a week lang yung hearing. Correct. So, ano po ang tansya, SP, sa itatagal nitong impeachment trial? Actually, sa tansya namin, mga 7 to 8 months ang impeachment trial. No? So, kung mag-uumpisa tayo ng July, baka next February na tayo matatapos. Kaya pinag-aaralan din namin kung paano mapabilis no, yung impeachment trial dahil hindi lang naman impeachment ang ginagawa ng Senado, meron pa tayong mga panukalang batas na pag-uusapan. Isang mabigat na aktibidad na padating this coming August ay yung budget. Yes. Alam natin, ang budget, napakabigat na aktibidad yan. So talagang pinag-aaralan pa namin at of course, kukonsultahin natin ng prosecution and defense kung paano pa mapaiksi yung proseso at kung meron pang mga let's say, mga testigo na pwedeng gawin sa isang araw o paiksiyan na lang yung bilang ng testigo, hingi kami ng konsultasyon sa pagitan ng prosecution at ng defense. Pero kayo po, ano po yung... Pagdating lang sa ebidensya, Yes. yung tinitignan ko nga, 10,000 pieces of evidence ang minarkahan. No? So, imagine mo, kung ipipresent yung 10,000 yun, katakot-takot na yun. No? So, talagang pagdating ng pagbukas ng trial, ay hingi tayo ng konsultasyon sa defense at sa prosecution kung paano mapabilis yung proseso. Opo, pero kayo po, ano po yung nakikita nyong way para po mapabilis? Kasi initially po, di ba, tama po ba, Senate President, ang magiging impeachment at trial ay Monday to Wednesday. Tapos ang Correct. Thursday and Friday, pahinga yan or kung meron mang iba pang mga processes na gagawin. Tama po ba? Oo, tama. Kasi hindi lang naman na yung trial ang magiging bulto ng aktibidad kasi magsasubmit yun ng mga memos, siyempre pag-aaralan rin namin mga ebidensyang lalabas, pag-aaralan rin yung mga testimonies ng mga testigo. So talagang kailangan ng mga senador ng oras para pag-aralan to dahil sa pagtakbo ng proseso may lalabas yun ng mga bagong testimonya, may lalabas yun ng mga bagong ebidensya. So ito lahat dapat pag-aralan mabuti para pagdating ng panahon na gagawa ng desisyon, kabisado ng ating mga senador yung mga detalye. And then po, SP, meron na ho bang pag-uusap ngayon kung paano boboto ang mga senador with Senator Jinggoy Estrada, nakakulong po at suspended nga ngayon, sir, di ba? Serving na po, Pinapatupad na. sinaserve na yung 90 days na suspension ng Sandigan Bayan. And then si Senator Ronald De La Rosa ay hindi po nakikita. Kaya meron na pong debate na yung 2/3 kukunin sa kung ilang senador yung makakadalo sa sesyon. Napag-usapan na ho ba ito, sir, kung ano magiging basis? Walang ganun na pag-uusap ngayon at hindi ko rin alam kung yan pa ay ilalabas ng prosecution. So wala naman sa amin, wala naman ganun na pag-uusap. So ibig sabihin po, SP, sa ngayon po, ano po yung inyong pananaw o tindig dito, sir?
paano po bibilangin yung pagboto para sa conviction kasi 16 kasi. yung sinasabing But 16 ako personally, lagi ko ang aking prinsipyo ay laging sundan kung ano nakasaad sa ating saligang batas at nakasulat sa ating saligang batas malinaw na 2/3 of all members, no. At yun ang aking personally, yun ang aking prinsipyo na sundan. So kailan po didesisyonan o kailan magiging justiciable kumbaga yung pong issue sa pagbilang ng boto, kung kakasama ho ba sa pag Apo. Yeah. Well, depende yan, in fact, kung may magtatanong. Kung ang prosecution o even defense actually for that matter ay i-bring up yan, depende kung yan ay magiging issue o hindi. Tsaka Kasi ngayon, lahat ito ay usap-usap lang sa labas ng trial proper. Opo. Pero hindi naman siya formally na naging issue or formally na gagawing issue, no? So hindi pa natin masasabi kung ano yung sino magbubukas yan at sino ang magtatanong ng ganyan. So ibig sabihin ay inaos muna natin yung paglilitis. Ang gawin niyang topic pagka po tapos na yung trial kasi baka mamaya biglang payagan ng Sandigan Bayan na umaten si Senator Jinggoy, biglang magpakita si Senator Ronald De La Rosa. Yun na nga po, Senate President Gatchaliano, what if bigla magpakita si Senator Bato De La Rosa gaya nung before na ginawa niya na bigla siyang sumulpot, 'di ba, sa plenary session? Yung mga ganyan ay titignan na lang natin kung mangyayari yun o hindi, no? Mahirap naman magkomento kung wala pang hindi natin alam kung mangyayari yun o hindi. Hindi ko rin alam kung ano ang magiging action ni Senator Jinggoy Estrada. So, it really depends kung ano magiging action niya. But for now, like nang sinabi mo, Nifa, suspended siya. But hindi ko alam kung ano yung magiging susunod na mga action niya. Tsaka, pag dumating man si Senator Bato, kailangan niyang manumpa kasi hindi siya kasama dun sa nanumpa as Senator Judge, di ba po? Wala siya nun noong May 18. Correct. Correct. Okay. And then sir, security measures. Naka-heightened security po kasi hindi ho ba ang Senado kaya yung gate hindi pwedeng pumasok yung mga yung ibang mga sasakyan, yung mga dating mga TNVS na nakakapasok ngayon hindi, yung pong parking area para sa mga senador sarado din. So yung daanan ng mga ordinaryong mga empleyado ng lahat, doon din bumababa ang mga senador. Hanggang kailan po ito? Magpapatuloy po ba ito? At paano po sa impeachment trial kung kailan marami pong tao ang ine-expect na dadating, sir? In fact, every end of the week, humingi ako ng briefing sa ating Sergeant at Arms. Siya naman ay nakikipag-ugnayan sa PNP, NICA, tsaka sa NBI. No? At humingi rin siya ng intelligence report. So mamaya actually magkakaroon kami ng isang briefing kung ano yung magiging security setup this coming week. So every week natin pinag-uusapan yan. At nagpapasalamat nga ako sa ating mga national agencies kasi nagbibigay rin sila ng mga intelligence information. So lahat ito ay pinag-aaralan na mabuti para ano yung magiging security setup natin this week. Opo, SP na-settle na ba yung sa usapin po ng may banta, security threat sa Senado? I mean, tapos na rin po ba yung investigation? Natukoy na kung saan galing itong sinasabing banta? Yeah, humingi kami ng coordination sa AFP at sa PNP. In fact, nabanggit ko ito in one of our interviews na personally pumunta ako, Senator Lacson at si Senator Soto para makipag-coordinate sa kanila. So hindi ko lang mabanggit yung detalye, no? But ang payo lang naman nila ay at that time, no, ipagpatuloy yung ating heightened security protocols at patuloy rin mag-coordinate sa mga intelligence intelligence agencies. So yun naman ang ginagawa natin. So ito talagang tuloy-tuloy yung coordination. So hindi naman namin pinababayaan yung kung ano man. Kasi ang ayaw natin, malampasan tayo eh. Ayaw rin natin na may intelligence na hindi natin alam eh. So tuloy-tuloy yung aming coordination sa kanila. Halos every other day nagko-coordinate tayo sa kanila. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.